Hello, Scorpio. Third week of October reading mo ito. October 15 to 21. Pero kung mapanood mo yon doon sa mga petsa na yon or kahit lagpas na, as long as nakaka-resonate ka para sa iyo ito, baka ito yung talaga yung indication na dapat marinig yung mga mensahe dito. Okay, as long as nakaka-resonate kayo, kahit kailan nyo ito makita, kahit hindi October 8 to 15, October 15 to 21. Okay? Scorpio, mas maganda kung alam mo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs mo. Kung hindi mo alam pa yon, search mo lang sa Google paano mag-calculate ng birth chart para mapanood nyo rin yung ibang videos dito, yung mga readings ng ibang signs. So, cross-watchers, welcome kayo manood dito as long as nakaka-relate kayo. Okay? I'm Purple Teen nga pala. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow din ang aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka ng private message sa aking Facebook page. Yung link at details, hanapin mo, nakalagay sa description. Scorpio, handa mo yung pen and paper mo. Ibibigay ko yung lucky day and lucky numbers mo. So, Scorpio, ang lucky day mo, Monday, lucky numbers mo, 33, 54, 36, 39, at saka 39. Kunin muna natin yung overall energy. Third week of October ninyo, Scorpio. Ha? Clear out the clutter. Pareho kayo ni Pareho kayo ni Cancer. Ganyan yung overall energy niya. Mukhang kailangan mo magbawas. Maglinis. Mag-declutter. Material man o hindi. Scorpio. I-get rid na. I-let go na. Itapon na yung mga hindi dapat na nandyan sa iyo. Material man yan o hindi. Possible outcome mo naman, Scorpio, nothing is wasted. O, diba? Uy, parang related sila. Alam mo, whether ito yung ex mo na walang silbi sa'yo. Joke. Kahit ano to hindi lang tao. Pwedeng bagay. Pwedeng hindi material. Alam mo, malay mo pag tinapon mo yan, may makapulot. Para sa kanila pala meant to be, hindi sa iyo. O baka para sa iyo wala nang silbi, hindi nagwo-work, hindi meant to be, pero baka para sa iba, mas kailangan nila yun. O di ba i-donate mo na yan. Donate mo na yan, jowa mong manloloko, donate mo na yung basta kung ano man yan, mga kagamitan mo na hindi mo naman na ginagamit na na instead na nakukuha ng iba na mas kailangan nila yan right now. O diba? Walang masasayang, sabi ni Vulture. Itapon mo man yan, i-donate mo. Meron at merong makakakuha niyan na sila yung meant to be na makakuha at maaaring para sa kanila yun yung kailangan nila the moment na makita nila yun. O, diba? Malay mo, mas need nila yan kesa sa iyo. O, jiwa. Kaya yan, go na. I-declutter mo na yung mga dapat mong i-declutter dyan. Pwede naman ibenta kung mga kagamitan yan. Diba kagamitan, nangihinayang ka. Ibenta mo. At least, diba? Na get rid mo na, magkakapera ka pa. Depende yan sa iyo Tignan pa natin iba mong energies. Scorpio. Uy, tumalun. Turkey. Meron na ng stupid daw dyan sa paligid mo. Acting stupid. Behaving stupidly. Kung sino man ito. Baka affected ka dyan. Siya nga yung nagpapaka-stupid, pero sa iyo naman, alam mo yun, sa iyo naman kumbaga yung side effect nung ginagawa niyang stupidity sa'yo, alam mo yun, sa'yo magkakaroon ng tawag dito, negative effect din. Ay, naku. Sorrow over loss, sana wag naman. May kalungkutan dahil may
May mawawala. O kung ano man itong mawawala sa iyo. Uy, pagiging wise pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pera, negosyo, basta ito. Pagiging wise, hindi lang to sa pera, sa negosyo. No, kung paano ka maging mapamaraan, madiskarte. Yan yun. Baka kailangan mong maging ganyan itong 3rd week of October. Ako, mag-ingat ka. May kinalaman ditong period of ill health, depression. May kinalaman sa health. Whether sa depression yan o sa katawan, ha? Pay attention sa sa katawan. Alam mo, meron man nagbe-behave stupidly dyan, tapos yung side effect sa iyo yung di magandang side effect sa iyo tuloy lumilitaw. Pero huwag ka mag-alala, masosolve mo yan, sabi ni Ace of Swords. Kung ano man tong kapalpakan na ito dahil stupid siya, tapos ikaw yung magbabayad, huwag ka mag-alala. Masusolusyonan mo yung problems mo na yan, ayan o. Malaki man yan, maliit, sabi ni Ace of Swords. Makakaisip ka ng way out dito sa situation, ng solution. Okay, yun yung maganda yan. So, lang. Kung ito, behaving stupidly siya, ikaw naman, ikaw yung tao na makakapag-isip ka ng solution, makakagawa ka ng matinong plano at action sa tamang sitwasyon, sa tamang timing. Yun yung sinasabi ni Ace of Swords. Kaya magiging positive pa rin yung outcome mo. Masosolve mo yung mga challenges. Okay. 3 of Pentacles. Ito ay card ng recognition. Mapapansin nila yung kagalingan mo. Mapapansin nila yung effort mo. Pwede kang mapuri dito ng boss mo, kung sino may mga tao sa paligid mo. Makikita nila yung difference mo dun sa iba Alam nila na alam nila yung kakayahan mo, tsaka yung integridad mo rin, reputation, at tsaka yung trabaho mo, kung paano ka magtrabaho. Ayan. Maano nila yan. Kumbaga, i-acknowledge nila. Mare-recognize yung ginagawa mo dito or ginawa mo. Okay. Mame-mention. Kumbaga, mame-mention. Hindi nila yan. Kumbaga, gaya nga ng sabi ko, pwede ka pa makatanggap ng dito parang award or reward doon sa magandang ginawa mo dahil pwedeng napabilib mo sila. Okay? Yan yun. 6 of Pens, give and take. Bigayan lang daw. So kahit anumang transaction yan, relationship, romantic, business, etc. Bigayan lang, give and take lang ang kailangan mo. Nyo pala, kung sino man yung kadil mo. Kung nakakatanggap, matutong magbigay. Diba? Bigayan lang ito. Suklian yan. Kung may nagawa kang maganda sa kanya, kahit naman hindi mo hinihingi mo kung ibabalik sa'yo. And vice versa, ganun din sa kanya. Okay? Parang alam mo yung parang exchange lang kayo ng mga produkto ninyo. So, iyan, isa pa yun. Parang barter, palitan. Kung ano yung pwede mong ibahagi, ibibigay mo at siya ganun din sa iyo. Simbolo to ng tao na marunong
mag-reciprocate, magbalik ng magagandang natatanggap niya, whether ang kadil mo dito tao hindi. Ibig ko sabihin doon, halimbawa may mga natatanggap kang grasya, sinishare mo rin, yun eh. Kung sa paanong paraan na maisusukli mo, maibabalik mo yung magagandang bagay, mga grasyang natatanggap mo sa langit, ito yun. Judgment card. Alam mo, na-reveal ko sa judgment card, parang may mga nagpa-flashback sa iyo, Scorpio. Pwedeng mga past mistakes, yung mga bagay na ginawa mo noon, na pwedeng hindi ka proud, pwedeng nakakahiya, pwedeng pinagsisisihan mo. Wala lang, parang nagbabalik lang siya sa iyo, tapos parang nagkakaroon ka ng reflection and realization sa mga past mistakes, or kung hindi man mistakes, yun nga yung mga kahit ano pwedeng mga bagay na hindi mo nagawa. Basta parang nagkakaroon ka ng reflection sa sarili mo, and parang nagpa-flashback sa iyo yung mga nakaraan, no? Iniisa-isa mo lahat mula noon. Parang ina-assess mo na ngayon yung sarili mo. Ano na ba nangyari sa akin ngayon? So, may mga realizations na papasok sa isip mo dahil dyan. So, maganda yan. Parang nag-aano ka parang recollection o nire-recall mo yung mga bagay na iyon, mga experiences na yun, yung mga nangyari, and then nagkakaroon ka ng mga realizations sa sarili mo. Okay? So, mas nagiging wise ka dahil dyan. Okay? So, ano yung mga possible naman pagdating sa relationship, love life mo? Reminiscing, parang love life related itong judgment mo. Kakasabi ko lang, diba? Na parang may binabalik-balikan ka o naalala ka na may mga nare-realize ka. Parang kang nagre-reminisce. Ito rin yun. O baka sa kajowaan mo yan, sa past relationship mo. Past relationship or / relationships. Kasi parang nagkakaroon ka ng ina-assess mo Ano na yung mga pinagdaanan mo, mga relationship mo siguro, yun. And parang nare-realize mo na may along the way, mula noon hanggang ngayon, doon sa mga past na naging connections mo, pwedeng may mga times na ikaw mismo yung naka-mess up sa sarili mo at dito sa mga connections mo. So, aminado ka. Pwedeng yun yung nare-realize mo ngayon. O, diba? So, anong niyan? Epekto. Positive yan. Kasi ibig sabihin, may mga bagay na natutunan ka na and na-realize mo na mali, na pwede mong i-improve at hindi na uulitin. Ito yun, no? Mga past na pagkakamali or mga hindi mo nagawa. Okay. Shadow work, may shadow side card ka. Nagsha-shadow work ka dito sa judgment card, very clear. So, ano ba itong mga dark aspects of yourself in the past, mula noon sa mga past relationships mo, yun. So, nagre-reflect ka talaga sa sarili mo. Maganda yan, kasi at least na-analyze mo, na-realize mo sa sarili mo, nagising ka. Okay? Yun nga lang, pwedeng na-overwhelm ka. Ayan, may overwhelm dito. Pwede ka ma-overwhelm, pero at least, dahil dyan sa ginawa mong yan, nakalkal mo yung mga sides na yun na pwedeng nung araw, noon, hindi mo yun alam sa sarili mo. No?
Yung pwedeng hindi ka aware na mali ka rin pala, or hindi ka aware na may pagkukulang ka, or hindi mo alam noon, hindi mo pa nare-realize noon na ikaw rin pala yung nag-mess up sa sarili mong buhay, sa mga relationship mo, etc. Okay? Ayan. O pwedeng iba ngayon, kung may karelasyon kayo pwedeng iba na overwhelm kayo dyan sa ginagawa ng person mo sa'yo. Kung ano man yan. Okay, tignan na natin closing message advice para sa inyo, Scorpio. The answers are within. Oy, naku, tugma na naman dito sa dark, sa ano mo, shadow work mo. To. Nasa sayo lang, nasa kaibuturan ng kaluluwan mo, ng puso mo yung kasagutan dito. Kung hindi ka pa tapos mag-reflect sa sarili mo, kung may mga hinahanap-hanap ka pang kasagutan, nag-ano lang siya nasa kaibuturan mo lang, nasa kailaliman mo. So baka may mga malalalim pa na rason na kailangan mo pang kalkalin deep within your heart. Ayan Ano to? Shadow work, reflection. Kumbaga, hinahalukay mo isa-isa sa sarili mo itong mga may madidiscovery ka pa. Okay? Na pwedeng hindi mo akalain na ganun. So, minsan itong taking shelter, pwedeng lang to, alam mo yung parang, set aside natin yung binanggit ko kanina. Pwedeng yung iba, ito naman ang scenario ninyo. So, kung yung taking shelter, kung ito yung nagre-resonate naman para sa iba sa inyo, ito yung mga time na kapag bubuhos yung matinding ulan, instead na magpatuloy ka sa paglalakad o pagbabiyahe, halimbawa, nagda-drive ka, zero visibility. Ito yung mga time na dapat ka munang sumilong. Ibig sabihin, palipasin mo muna. Ito yun. Ito yung mga moment na pagkatapos nung malakas na ulan or bagyo, safe na uli lumabas. O pwede ka na uli maglakad, papauwi, or kung saan ka man pupunta, or mag-drive. Ito yun. Taking shelter. So, ayan, pwedeng sa ngayon siguro nandoon ka pa sa sitwasyon na kailangan mo munang ng pause or sumilong muna, palipasin muna yung mga bagay-bagay. Okay, sumingit yung manok, guys. Okay, Scorpio, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.